legal advisor. Saan tumindig ka nga? Pakita mo. Hindi ka kaya sino ka sapatos? Kadahila kong langaw ganina. Bicolano yan. So, more or less nakukuha nila. Itong mga Bicolano, they can get well with the Tagalog o Bisaya. Nandyan sila sa boundary. Kaya halo yung salita nila na Bisaya, Tagalog. Congressman Antonio Florendo. Sir, tumataba ka sa ligaya. Mabuti ka pa. Assistant Secretary Rico Judge Janvier Echeverry, the Department of Interior and Local Government. Sir. Vice Governor Alan Duhale, Davao del Norte. Mayor Al David Oy of the Island Garden City of Samal. Mr. Eduardo Bangayan, ang akong philanthropist na amigo. Mr. Angel Hu of the Federation President. The officers and members of the Federation of the Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Niya silang tanan, maraming salamat po sa inyong lahat. Akong kauban sa gobyerno, my beloved countrymen. I'd like to rumble on to a foreign policy. Kasi ganito ang nangyari. There seems to be a misunderstanding between the foreign affairs department of the government of the Republic of the Philippines and maybe sa yung reception ng sa Secretary Yasay. You know, time and again, when I went to China, I said, we are not prepared to raise the issue of the arbitral award sa atin for the simple reason that we are yet to finalize the good relations between China and the Philippines. Na hindi tayo pwedeng mag-usap na kagalit. Dapat magkaibigan muna tayo para when we face each other, may respeto and there is dignity on both sides. The problem is, I think Secretary Yasay was misunderstood by the Chinese government. But let me assure everybody, total this would be carried nationally, televised naman to. I would like to assure China, and this is what I have committed to do when I was there, that we will talk as friends. We cannot go to war because we cannot afford it, and that as much as possible, the bilateral relations between the two countries would be enhanced and improved, and trade and commerce between the two countries greatly improved. Ang pagsabot sa China siguro na sayo o dili na sobrahan ni Yasay, mo nga itong ilang Secretary of Commerce was supposed to be here today, cancel this trip. I don't know for what reason, but I said, if the reason is because of the misunderstanding, I will not deviate from my word of honor. Importante yan sa akin. Na sa panahon ko, there will be a time sa aking pagka-presidente that I will raise the issue of the arbitral judgment with China, but not now. And we are not duty-bound to follow the foreign policy of America. Medyo nag-ano ako ng sariling independent foreign policy because at this time of our lives, we cannot afford violence and go to war, but would only result in a slaughter because we are no match with the China's armory and power. So, ganun ho, let me correct everything. I remain true to my word of honor, and that is what will be the rule until such time that they will be able
to find an avenue to talk of the arbitral yung award sa atin. It is not a matter of territory. It is only a judgment of the entitlements. Kay doon ang dagat sa imo, na imong teritoryo nga 12 miles, plus ka ng entitlement, mura og ka ng mga bunga na lang. Kay kanang dagat, paana na, kanang naa sa inyong coastal, makita ka kantil na. Anang kantila na apa na yuta, mura nagbukid, nga nilutaw, pero naa na yung mga bukid sa ilang mga volcano. Galing, naalay tubig na. O kanang yutaa, gikan nga rin sa Pilipinas, di kamang na kutob nga to, then that is part of your entitlement. But it is not definitely a territorial jurisdiction. Muna dia. So, klarohon lang nako, kaya ang una ba in taong, the first country to respond through a Chinese citizen to our needs during the first days of the campaign against drug, ang si Mr. Rolum of China, and he donated a facility that would house 10,000 drug addicts. May unang ni-offer og tabang ang China, walay lain. Wa ang Amerika, wa tanan. Ang atong nakuha sa ila, puro saway. What we had at the receiving end was gripe and allegations of extrajudicial killing mo kinimo kana. As if this world, ang namuyo nga re, tanaw nila mga santo. Wa sila kaybaw nga daghang yawa. As taning gasulti sa inyong atubangan. Dili na pwede nga nanay. Kung trabaho ko na, masigyawa ako, wala tayo mahimo. Ako yung na-presidente, and I do not want to be remembered nga wala na ko sa kalibutan na inaagi nga presidente nga inutil. I am only 7 months old. Nga na, tanan, muna na natigom nilang mga durugista all these years to realize that there are 4 million slaves. Gihimo nilang alipin sa druga. May pa ang mga slaves nga imong mapalit sa Afrika, kay imo pang mapatrabaho diya sa imong kamaisan o kahumayan. Ang kaning mga Pilipino nga mabuang, mahimong alipin sa druga, wala na naibuhaton kung dili kasamok sa katilingban. Muna wa tama kasinabot diya Ingon sa human rights, 7,000. Ingon na ang testigos nga killed by the hundreds. Tama na. That is true. 23 years akong mayor kahabol ng droga. Dapat dumating yan sa libo. Sabi niya by the hundreds lang. Why would I deny that? I gave the orders in the first place. But my order was to the police nga pangitaa, hantinga sila pangitaa. Pagkahuman, pasurrendera. Kung di mo surrender, then seriously resist and attack you with arms. Thereby, ang imong kinabuhi pagkapulis, sundalo, delikado, patya. And that is my order. And I will assume full legal responsibility for that. Akin yun. Kung naay mapriso, tinuod, ako na. Ngano ang mga polis? Tama yun, by the hundreds. 23 years kung mayor, by the hundreds lang. Sa Davao ni adto kagubot. Pati unom ka polis dire, patay. Tangina. No, pakialam dyan. Sa may reklamo nila, pati polis, pati sundalo, patay. Sa droga, kasali yun. But my order was, aristo ha, ug musokol, unya delikado ang imong kinabuhi, pagka-polis, pagka-sundalo, patya. So ano? Alang-alang ya, wag mabuy. Ang mga polis may imong biyuda.
binuang na. Tinoon na. Sa Manila, totoo yan. I declared war. I did not declare a police operation. I declared war against the drug menace. Anong dili man? Putang ina. 9 generals sa police involved. Gaano kahirap ang laban ko? There are 40%, 40 sa 100, kada 100 nga barangay captains na ay 40 nga naa sa droga. Tibuok Pilipinas. 40% of the total. So sa 100,000, 40,000 ana barangay captains daa sa droga. Gisayunan sila sa, they are trying to nooning way labot ng pulis. Puro listahan. Kada regions. 6,000 policemen, 32 municipal mayors, sobra pa. Naay mayor ug mga syudad. Ang usa diha agaw pa di Drilon. Si Mayor Mabilog sa Iloilo City. Ug daghan pa. Basta si I've named him before and I'll name him again. Si Rama, governor sa Cebu. Protector eh. Dili po, di ko, pero kana ba mana biyae na, mo mana ang mga pulis magdikay. Kay naidurugistang atong Davao, gikas ko Tabato, gikan Asagikan, mabot nga re, daghag bodyguard, 5 ka army, 5 ka pulis, atras yung pulis. Muna yung guay patay di ato, walay patay kay ang nagduwa puro kriminal. Kung mga tambalos-los nga tao. Swasugad na to kisa may tigas-tigas. Mabot yun ng mayor, mabot ng barangay captain, palibot. Kala mong sino. Nung na-presidente ako, sabi ko, get out. I'll give you 24 hours. Kamunta ng police o army, dito balik mo sa inyong gigikanan. Pagdili ka mo may akong ihaon. Bitaw. Ano magdaduha man ko, presidente ko. Inom ta na. Of course, I will assume. Wala ko inong maghunaw di ko si Judas o si San Pedro manghunaw. Ako na, tanan. Correct. Walay problema na. Ako ipapriso. Basta katong ni tuman sa akong sugo. Katong patay, pati katong kampala, istoryahan tala mo na. Kailan mo mong pala, di ba? Kamong taga Davao. I will talk about him later. But it is not true. Kay kamong taga Davao na hibaw mo. Nagani ko'y kalagutan nga tao, ginahamong yun ako nag-draw. Kamong tanan, Mayor Santos, si Boyson, tanan. Palagi pabunot ko na, harap-harapan. Dili ko magdaog security. Dili ko na nga ambos-ambos. Anak ng putang. Bayot, binayot, mana. Di wala ko ikuan sa mga bayot. Kaya narabak ko yung mga igsoong bayot. Pero dili matrabaho bayot ko ng pinusilay. Beauty parlor na nila. So muna nga, wala na ako sundan ng speech nga rin. Duhara kapit, mahumang, tagadali, ane. Gani itang yawa mo. Muna diha, klaro-klaro, tawa man ko yung galikay-likay ko, anak na salubungin ko kayo. Ako'y mapriso. Walang problema sa akin yan.
I'm 72. I ran for the presidency. Ningon data, the president shall martial law to protect them. Ni araw. Mine is to preserve the Filipino nation. Di na ko mo to ng kinahanglan pa ko mag-habeas corpus, suspension, martial law. Di ko kailangan yan. Dito, that I will protect and defend the Constitution of the Philippines and the Filipino people. Tanan diha, ayaw na mo nang hiritan tagyo ka putang ina ninyo undang mo. Sa totoo lang. Kamong mga pare, bawa bang ko ayaw lang ako binabarabasing na ipare nga rin nga. Nag-bless ane, ayan. Basta magaba, masunog na no. Kasabot man ko. Kasabot ko, pero ang problema nga na, may ingon bitaw ni Rizal, ipangutana siya ni Father Sanchez. Ingingnan siya, pangtana siya, wa ka ba mahadlok anang imong tirada sa pare o sa mga gwardiya sibil? Si Rizal. Ingon ni Rizal, ikaw, wa ka mahadlok, magsuri-suri diya sa kabukiran, magsuri-suri ka ng imong reliyon. Nga daghan ra ba wala pa nakatilaw og unsay Ginoo, what's the meaning of God, what's the universe. Ingon ang pare, di ko mahadlok na kay trabaho mo na ako na. Ingon dahil ni Rizal, por eso, ikaw, ang imong trabaho is to convert pagans kanang way reliyon nga di mo to Ginoo. Akong trabaho is to dignify the Filipino people. Nguna, ayaw ko istoryahay anang priso kanang ipaitsahan ko sa kudita o ipa-impeach ko. Buhatan ninyo tanan inyong maymo. Ako na presidente ko, why partido, why kwarta. Ambot na ganyan kakampanya ba kong ba gani. Pero haros-haros ko sa Mindanao. Kang kinsam ng buot. Ako, sa Ginoo. So, kanang inyong Ginoo, pangutan ang akong Ginoo, ing na Ginoo asa ka man ani padong, ari wa baka maluoy sa Pilipino, nga ang, kung na, kanang mga Pilipina naa sa Middle East, 2 million na. Magkadto nga to, magtrabaho, baka ang kultura nga to, basta binayran ka, o nagtitrabaho ka diha, slave ka, gamiton ka. Muna, 1/3 ingon sa survey ng mga anak sa OFW nga may igo sa droga. Ang tatay to as katar magkapamatay katrabaho, ang nanay para lang makapada og kwarta sa Pilipinas. Pag-abot nga ang ilang mga anak nga gonggong nga rape o mga pobre guna. Nadas kapobrihan, naglutaw anang mga balay-balay nga igo lag kamangon. Madi na gani wantog pulis. Mga bata nga usa ka tuig. Left and right pambirahon lang sa mga yawa. Di ako makonsensya eh. Di ako makonsensya. Nuda ako sa mga Pilipinong nagsakripisyong padagkwartang putang ina niya mapurnada lang. Di ako kumuinit. Nga tanang Pilipinang mauli nga rin tutay na halos. Mga anak na lang ibilin ng mga mistiso Arabo ng ilang. Naunta ko'y gustong isultin ninyo, pero basig masuko ang muna diha. Muna'y injustice nga wa nila masilip. Ang ila lang nga na kriminal nga nang nagkabang. Ugway sa di pasensya. Di mga itatagbisadan. Ba't kaya sabay gusto mo patay innocent tao? Who wants to kill an innocent person?
Nga ka mga Pilipino, ayaw kayo mag-believe ang inyong reliyon. Di mo kinahanglan Ginoo para maatog langit o impyerno. Magsige pa mag-kumpisa, nagbukig ba ng puta na magsige at simutubangan. Nga nung maagi pa man ko Ginoo, kintay, for what? Nga nung isulti pa man ako, nga sa asawang isig katao. Nga hindi naman lang kung masulti nga na Ginoo pa sa ilua ko. Huwag mo po mo ko taga-ikwarta, di mo na, mangawat ko. O di Ginoo ka magkali ka na, lang ipagdagdag ka kwarta. Di way gubot. So kamo, mga pare, ingnanta mo, ang inyong trabaho, pagsuroy mo sa inyong kabaranggayan. Excuse me. Kamo'y konbenser nila nga buhi ang druga. Di ko na trabaho. Na ako'y mga city health mag-lecture. Pero ako mayor, dili ko usa-usa. Kamo'y mag-advocacy sa silong ang druga, makadaot, mamatay ka pa. Muna inyong buhaton, dili maghuwat lang mo bindita, anak ng puta. Unyag ba Domingo, kasabaan pa yun, papawaon ang patay, kay dili makamisa og bisbis og Domingo. Ngayon, pagkalunis, ibalik tong patay, baho na, masuko, mampun, kaya nga doon kada sa sisbahan og baho. Kaya nabaday patay nga humot. Pagkahipokrito po nato. Ayaw na lang, anak. Hindi naman kayo nato nga, mamatay ta, bayad pa ta. Bakit? Putang na ng simbahan. Bilat siya. Inikatao na ako, kung tanan na akong inahan, kabayad sila ni Adto. 25 centavos ra. Pagkaminyo na ako, nibayad ko dia sa St. Jude. So, nagkasal na ako, si Father. Panawa, nagbuwag noon. Pagkamatay na ko, sigurado, o pabinditahan ko sa akong pamilya, kuyaw ko, binuangi ingon anak. Kamatay na ko, ilubong ko 24 oras. Ayaw na ko ipagig pare, kaya di na madaang akong sa nga. Ayaw ako si Inday, kaya mo may wanda sa pamilya, silbing kikahadlukan. Siya akong gibinlan ako, day 24 oras ko, ilubong ko. Walay seremonya. Ipasunog ko diya sa krematorium. O niya ang akong abo, itapad lang sa akong mama o papa. Mura na. Na'y buwak-buwak. Kas kayo na. Nga, madaba na kahumot buwak langit. Bitaw. Kada tao niya mo, bayad ka. Ligpakasal, bayad ka. Matay na bayad ka. Kasabaan pa mo kada Domingo. Ay, binuang ka na. Ngunya kami ni Adto, mo na ginakong sexual abuse. Kami ni Adto, kami tanan. Katanang ni Agi, ako mga classmate. Kami tanang kada Ateneo. Ateneo mo Friday, misa. Pagkahuman, kalawat. Pero magkumpisal. Una yung kumpisal, sige, miksa, tuloy sa mong sa. Sige, gunit ang among luso. Magkipat-kipat duminiad to. Kanang Jirdil, wala na kanang tabon, diretso na. Birahong ka na. Tell me about your sins. Yes, brother. Niadto ko sa punta ko ng Father sa gisilip na ko ang ditaas na ko ang blanket sa kuyaw na unsa pa kung man diretso ko sa banyo Father manong nato makas banyo Father hibaw ko na unsa ba istorya pagyutara huwag ka ba igsihan na dahil gunit ay, nako, Ateneo.
kaming tanan mo nang mag-reunion mi mga magkatauan na mi. Kay kaming tanang first year mi ni adto, second year. Mga 2 years, 3 years ahead na mo, ug mga 2 years below. Kung tanawa na sa inyong internet, Mark Falby. Mark kasi Mark nga Falby, tanawa. Bangkaruta ang parokya sa Los Angeles, kabayag 25 million ngay. Nang pa kaning Amerikano. Imulang gunitan ang kuan. Tinood na. Nandyan sa internet, last assignment, Ateneo in Mindanao. Yan uli nga to, nagsige gihapon pangaplog. Kaplog may tawag na Binisaya. Nga mataw, kadungo kaplog sukat. Noon na magklaro ta ba? I am not denying my liability, if there is any, for those military and police who went out to arrest criminals and in the process killed the criminals because they had to defend their lives. I assume for responsibility for their actions. Katong gipatay nga sa ilang rivalry, katong extrajudicial killing. Sa Davao, daghan atong namatay, mayor ko, tinuod na. 23 years, spanning 23 years, pero tanawang Davao. Tanawang Davao City karon. Ang growth rate, the highest so far, 9% in the history sa mga local governments. Pinakadako ang Davao. Tanawa. Di makalakaw na ang mga tao. The one that is nothing. Nilambo ang ekonomiya. Ang taga Davao, walay taga Davao nga walay trabaho karon, inilog ang trabahante. Muna magtindog ang building ron, wala tay electrician, wala tay plumber, kay ang atong mga kamao na mga karpentero nga hanas, tuwa na sa gawas. Ang akong skilled workers, most of them are already out of the country. But Davao City has the highest employment rate. So pilay natabangan nimo. Pilay nagpagwapo nimo ang imong syudad. Muna'y trabaho og mayor. Karon og imong samok-samuko na, if you disturb the peace and impose upon the innocents kanang druga that to reduce the human being into slaves, diha tawa magkasinabot. Ang inyong ginadipinsahan ang mga kriminal. Ang akong ginadipinsahan ang akong komunidad. So ayaw mo pagpalabi og istorya panghadlok-hadlok nako, kay di ko hadlok mapriso. Di ko mahadlok mo atubag firing squad. Kalami na lang mamatay ka nga naay rason tungod imong giprotektahan. You were there to preserve the Filipino people. So, kalami ana. Kasi imo kong, if I am to be assassinated, for whatever reason, o sabotahan ninyo yung aeroplano ko, kaysa mamatay ko nga, gahit-hit o druga po, I will gladly die for my country. Galing wala na karon. Kaya naalang, I would go for it. Pareha ni Rizal. Pero karang, di bomba lang, unta, ayaw lang na tinuod ka bala. Sakit. Nang inagmaitlog ka, di hapdo sila noon. Mo bitaw na. So, I'd like to thank the Federation sa Filipino-Chinese sa ilang pagtabang kanato. Actually, the first was a Chinese guy. And ang continuing Lucio Tan has been there for whatever he is really worth to you. He is a Filipino trying to help his mga eskwelahan. Chinese Chamber of Commerce, wala kayo may alliances sa politika, but we are allied now in the fight against what is right and just.
Ang akong hinahabol ko lang naman is, ano yung totoo at ano yung tama. Nothing big. Hindi ako hambugiro na tao. Pagkain ko, simple lang. Naa daw ko'y daghang gikawat. Asa mo? Gitanong na ako. Isda, mais, tambo kayo. Mag-antos ka ba? Anak ko ka-estupido. Hapit na ko, matay 72 na ko. Mag-antos lang, hapon ko. Ako ray, wakatog mga lugar nga magwapo kayo. Di huwag mong maanad, anak. Karong tiguang samot na kumahan. Pero duhay akong asawa. Kamo, piliin nyo. Hina mo. Tagtulog ka din pare. Maalasan pa dadi ha. Kanyang mga pare, siya munulti laban na si Sok Villegas. Birahan noon siyang Inday ron. Pabasa sa ako sa Facebook. Grabe si Inday ka sarcastic. Maldita ng biyana na. Muna imong ikwintrohon na. Basta, di ba, bira-birahan yung tanan. Ako manggod. O akong anak. Siyempre akong anak, maliwat yun sa akong the drift of my mindset paradigm na ako. Kasi ako lang kasi simple lang ang concept ko yan. Ano lang yung tama? Ano lang yung legal? Ngayon yung drugs, kung gusto ninyo walang patayan na ngayon, drop, di siya buhay. Bitawan ninyo bukas, wala nang patayan. Ingnan pare, kayo nga tanang, buhiin ang druga, labay sa dagat, kay ugma, wala na, ako'y mo garantiya, wala na ipatay. Pero mintras na anak sila, yun ang ginakong pulis. Pulis patya na, kaya di na mo patyon, kaya akong patyon, yawa Kasi pa yung patay, ako pa? Kanang naigipatay mga inosente. Ang kadaot, kay na nakaugalian ng human rights, pati mga simbahan, ako kung mamatay nga na, basta pobre, ingon dayon ka extrajudicial killing, kaya pobre rin namatay, kung wala na ay druga, pero walay mo baligya aning druga diha, way kapuslanan. So naana sila, pobre kag dato, ug naa kay makuhang druga, muduwa gini dire. Karong imo po ning kwaon, ug sila lang, wa sila mabaligya, di wala. Kaya na ihaw ni mo ning duha. You have to kill the poor or the rich and the drug lords. Kaya naapay drug lords, naagi na poser. Karon nung mahurot ni mong poser, mahurot ni mong drug lords, di wa na problema. Ana kasimple ang dagan sa panahon. So, ingna ng drug lords, hawa mo direct. Total tambok na mo. Tony Boy, do not be offended. Tanungin kita, pareho man tayo anak ng mga migrants dito. How long did it take your father to first earn his millions? Ilang taon naghirap si Antonio Florendo para maabot niya ang kanyang naiwan at nagawa sa buhay na ito. 50 years. 50 years. He deserves it. Dayo yun dito Sumatagalaon yan sila. Naning nga started with Abaca. 50 years naghirap. Mga drug lords, mga mayor, mga pulis, magluto sila. Tagtulog ka sa akong shabu overnight. Millionaire ka. Anak ka simple. Ngayon mga trabahante nga rin kalibutan, nga mabakol na lang, mabuktok na lang trabaho, hindi at pa nila maabot, gani basing idisentig balay. Ngayon mga putang ina, 5 sigig pulsa ng drugs, may kwarta,
overnight dato, kapalit nagsakyanan, pero bangag. Kapalit nagbalay. Mo na istorya diha. Mo gidang di gid may magkasinabot sa simbahag sa pare. For as long as you continue to turn a blind eye to the seriousness of the problem, we can never really agree. Ako di ko magpare, pero wala ko'y mahimo eh. Ginabira-birahan ko, dapat lang. And this is carried nationwide ngayon. I hope you understand Visayan because that's fundamentally what I've been saying. You seem to think that this paradise, planet Earth, is inhabited by saints. You forgot to look at the other side. How about evil? Gusto lang ninyo kayong mga durugista, mga magsalig mo due process, magsalig mo human rights, and you think that those two basic principles can protect you. Well, I'll tell you, I'm sorry, it cannot. Ayaw magpagsalig ng human rights, ayaw pagsalig ng due process inyong cover, kaya di tagyod mo palutson. Kung makita ta sa imperno, kaya tumagit ta pa doong tanan dito, sige, pahit ang itong usab, kinit-kitay ta. Di ta mo atrasan. Trabaho ko yan eh. When I took my oath of office, tanawa na, to protect the Filipino people, stupid. Huwag ko nga to protect the church or to protect the pusers and Pauli na ko samok nga. I'd like to thank everybody for being here. And of course, I said my eternal gratitude to our Chinese brothers. Umupukibaw in-check pong akong lulo. Lam akong lulo. Mubitong pasibat na ako to sa Jack Lam. Kag naabtan ko itong puta. Tuliun tagag-usab. Well, anyway, let us rejoice that there are still people who look our way in the light of what we have done and for helping us out in trying to rehabilitate our countrymen. Maraming salamat po. Okay, thank you, Mr. President. The issue of the arbitral award sa atin for the simple reason that we are yet to finalize the good relations between China and the Philippines. Na hindi tayo pwedeng mag-usap na kagalit. Dapat magkaibigan muna tayo para when we face each other, may respeto and there is dignity on both sides. The problem is, I think Secretary Yasay was misunderstood by the Chinese government. But let me assure everybody, total this would be carried nationally, televised naman to. I would like to assure China, and this is what I have committed to do when I was there, that we will talk as friends. We cannot go to war because we cannot afford it. And that as much as possible, the bilateral relations between the two countries would be enhanced and improved, and trade and commerce between the two countries greatly improved. Ang pagsabot sa China siguro na sayo o dili na sobrahan ni Yasay mo nga itong ilang Secretary of Commerce was supposed to be here today, canceled this trip. I don't know for what reason, but I said, if the reason is because of the misunderstanding, I will not deviate from my word of honor. Importante yan sa akin. Na sa panahon ko, there will be a time sa aking
pagka-presidente, that I will raise the issue of the arbitral judgment with China, but not now. And we are not duty-bound to follow the foreign policy of America. Medyo nag-ano ako ng sariling independent foreign policy because at this time of our lives, we can kinimo ka na. As if this world, ang namuyo nga re, tanaw nila mga santo. Wa sila kaybaw nga daghang yawa. Hasta ning gasulti sa inyong atubangan. Dili na pwede nga nanay. Kung trabaho ko na, basig yawa ako, wala tayo mahimo. Ako yung na-presidente, and I do not want to be remembered nga wala na ko sa kalibutan na inaagi nga presidente nga inotel. I am only 7 months old. Nga na, tanan, muna na natigom nilang mga durugista all these years to realize that there are 4 million slaves. Gihimo nilang alipin sa druga. May pa ang mga slaves nga imong mapalit sa Africa, kay imo pang mapatrabaho diya sa imong kamaisan o kahumayan. Ang kaning mga Pilipino nga mabuang, mahimong alipin sa druga, wala na naibuhaton kung dili kasamo sa katilingban. Muna wa tama kasinabot diya Ingon sa human rights, 7,000. Ingon na ang testigos nga killed by the hundreds. Tama na. That is true. 23 years akong mayor kahabol ng droga. Dapat dumating yan sa libo. Sabi niya by the hundreds lang. Why would I deny that? I gave the orders in the first place. But my order was to the police nga pangitaa, hantinga sila pangitaa. Pagkahuman, pasurindera. Kung di mo surrender, then seriously resist and attack you with arms. Thereby, ang imong kinabuhi pagkapulis, sundalo, delikado, patya. And that is my order. And I will assume full legal responsibility for that. Akin yun. Kung naay mapriso, tinood, ako na. Ngano ang mga polis? Tama yun, by the hundreds. 23 years kung mayor, by the hundreds lang. Sa Davao ni Adto Kagubot. Pati unom ka polis dire, patay. Tangina. No, pakialam dyan. Sa may reklamo nila, pati polis, pati sundalo, patay. Sa droga, kasali yun. But my order was, aresto ha, ug musukol, unya delikado ang imong kinabuhi, pagka-polis, pagka-sundalo, patya. So ano? Alang-alang wag mabuy. Ang mga polis may imong biyuda. Binuang na. Tinood na. Sa Manila, totoo yan. I declared war. I did not declare a police operation. I declared war against the drug menace. Anong dili man? Putang ina. 9 generals sa police involved. Gaano kahirap ang laban ko? There are 40%, 40 sa 100, kada 100 nga barangay captains na ay 40 nga naa sa droga. Tibuok Pilipinas. 40% of the total. So sa 100,000, 40,000 ana barangay captains naa sa droga. Gisayunan sila sa, they are trying to nooning way labot ng pulis. Puro listahan. Kada regions.
not afford violence and go to war, but would only result in a slaughter because we are no match with the China's armory and power. So, ganun ho, let me correct everything. I remain true to my word of honor, and that is what will be the rule until such time that they will be able to find an avenue to talk of the arbitral yung award sa atin. It is not a matter of territory. It is only a judgment of the entitlements. Kay doon ang dagat sa imo, na imong teritoryo nga 12 miles, plus ka ng entitlement, mura og ka ng mga bunga na lang. Kay kanang dagat, paana na, kanang naa sa inyong coastal, makita ka kantil na. Anang kantila na apa na yuta, mura nagbukid, nga nilutaw, pero naa na yung mga bukid sa ilang mga volcano. Galing, naalay tubig na. O kanang yutaa, gikan nga rin sa Pilipinas, di kamang na kutob nga to, then that is part of your entitlement. But it is not definitely a territorial jurisdiction. Muna dia. So, klarohon lang nako, kaya ang una ra ba in taong, the first country to respond through a Chinese citizen to our needs during the first days of the campaign against drug, ang si Mr. Rolum of China, and he donated a facility that would house 10,000 drug addicts. Mo'y unang ni-offer og tabang ang China, walay lain. Wa ang Amerika, wa tanan. Ang atong nakuha sa ila, puro saway. What we had at the receiving end was gripe and allegations of extrajudicial killing ng legal advisor. Saan tumindig ka nga? Makita mo. Hindi ka kaya sino ka sapatos? Kadahila lang ako kanina. Bicolano yan. So, more or less nakukuha nila. Itong mga Bicolano, they can get well with Tagalog o Bisaya. Nandyan sila sa boundary. Kaya halo yung salita nila na Bisaya, Tagalog. Congressman Antonio Florendo. Sir, tumataba ka sa ligaya. Mabuti ka pa. Assistant Secretary Rico Judge Janvier Echeverri, the Department of Interior and Local Government. Sir. Vice Governor Alan Duhale, Davao del Norte. Mayor Al David Oy of the Island Garden City of Samal. Mr. Eduardo Bangayan, ang akong philanthropist na amigo. Mr. Angel Hu of the Federation President. The officers and members of the Federation of the Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Niya silang tanan, maraming salamat po sa inyong lahat. Akong kauban sa gobyerno, my beloved countrymen. I'd like to rumble on to a foreign policy. Kasi ganito ang nangyari. There seems to be a misunderstanding between the foreign affairs department of the government of the Republic of the Philippines and maybe sa yung reception ng sa Secretary Yasay. You know, time and again, when I went to China, I said, we are not prepared to raise